We really don't need lots and lots of friends. Mas importante kahit konti, basta naghihilahan kayo pataas at masaya kayo magkakasama, okay na yan. Damihan ng failures, ngumiti lang lagi, matuto, kung kaya nang wag ulitin, much better, and mag-improve na mag-improve. Kung mapagsasabay mo both, yung passion mo at yung income mo, na pag-isa mo, swerte mo at jackpot ka. Hi classmate! Kumusta po kayo? At ang pag-uusapan po natin ngayon is life lesson, realization as you get older. Okay? Number 1, time is precious. Totoo yan kasi grabe, kaba-birthday ko lang, 41 na ako. I could still remember nung elementary days ko na naglalaro ka lang, nag-aantay ka lang umulan, nag-aantay kang walang pasok sa school, nag-aantay kang mag-run out, maglalaro kayo ng taguan. Grabe, inabutan nyo ba yung classmates? Sa mga Gen Z ngayon, hindi ko alam kung inabutan nyo pa yung napakasarap maligo sa ulan, napakasarap na ang nilalaro nyo, tumbalata, ano pa ba yun? Luksong baka, Chinese garter, jackstone. Inabutan nyo ba yun? And yung sabay-sabay kayo manonood sa TV kasi iilan lang ang merong may, anong tawag yan? Iilan lang yung merong Betamax o VHS. Minsan pupunta yung kapitbahay mo sa'yo, may daladalang, ano tawag yan? Bala ng Betamax, makikipag-rewind. Tapos biglang ngayon, ganito na yung mundo. And honestly, siguro mga 41 ako ngayon, move natin ng mga 25 years ago, sobrang ibang-iba ang mundo at ibang-iba ang mundo din ngayon. And marami din minsan na sobrang parang importante sa'yo noon, pagdating ngayon parang wala nang kadating-dating. Kaya para sa aking classmate, ano man ang stage mo right now, i-enjoy mo yan sa pinakasagad na pwede mong i-enjoy. Kasi baka isang araw wala na yan sa'yo at manghinayang ka at gusto mo pang balikan, pero wala na. Kaya para sa akin, enjoy ang moment. Yan ang isang natutunan ko because time flies so fast na hindi mo malang namamalayan, wala na yung mga dating nakasanayan mo. Sa ating number 2, health is wealth. Yes, classmate, napaka-importante kasi ako at my age, nakakalaro pa rin ako ng basketball, napaka-active ko pa rin kasi malaking factor na nagtitake ng mga supplements. Para maintindihan mo, classmate, hindi po sa binibentahan kita kasi marami naman supplements sa labas. Pero natutunan ko lang po sa company namin na napaka-importante nagtitake ka ng supplements kasi kaya siya tinawag na food supplements. Yung mga nutrients na kailangan ng katawan mo since we are living in a fast-paced world na madalas na hindi healthy ang mga kinakain natin, especially pag mga fast food, junk foods, di ba? Hindi siya mga healthy since hindi niya nasusupply yung nutrients na kailangan natin. Kaya doon natin kakailanganan yung food supplement. And eto, classmate, mamimili po kayo. Ang terminology ko dito napakasimple. Ano bang gusto mo? Gagastos ka sa katawan mo na wholesale na may sakit ka or gagastos ka sa katawan mo na retail na magiging healthy ka? Anong ibig sabihin nun? One way or another, classmate, pag hindi mo inalagaan ang sarili mo, pag edad mo ng mga 60, 70, tambak na po ang sakit mo. At ang pinaka-worst yan, kung kailangan mo ng operation, so on and so forth, gagastos ka pa rin ng milyon para sa health mo. In short, gumastos ka pa rin. Yung sinasabi ko naman retail na healthy ka, ba't hindi na lang ngayon mag-take ka na ng mga supplements na kailangan ng katawan mo? Para habang nagtitake ka, pagtanda mo, hindi ka magkakaroon ng mga sakit. Kaya pili po kayo dyan sa dalawa. Kaya para sa akin, napaka-importante, mag-exercise, magkaroon ng detox sa lahat, mag-detox ng social media, detox muna ng mga information sa daming na re-receive natin, mag-detox sa mga unhealthy pagkain, diba? I-detox natin katawan natin kasi kailangan niya rin pong magpahinga. Kaya napaka-importante, alagaan pa rin ang sarili. Number 3, quality relationship. Ang pinakamagandang gagawin natin, classmate, we really don't need lots of friends. Mas importante kahit konti, basta naghihilahan kayo pataas at masaya kayo magkakasama, okay na yan. Kesa naman na parang ang dami-dami mong pinupunta na circle since hindi naman kayo close, minsan hindi pa magandang napag-uusapan. Kaya para sa akin, classmate, quality is the best rather than quantity of friends. Number 4, embrace change. Kasi hindi mo mafe-feel yung happiness na hinahanap mo kung ang gagawin mo yung palaging nakasanayan mo. Kasi totoo lang, yes, lahat naman po tayo, we are afraid of change kasi nagiging equivalent po ang change ng pain. Kaya marami po sa atin ayaw po talaga ng mga tinatawag na changes. Pero nandun kasi yung pinakamasarap na pakiramdam. Kaya para sa aking classmate,
mag-explore. Matuto ka mag-experience sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan, kumain sa mga hindi mo pa nakakainan, pumunta sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, mag-try. Di ba tayo pwedeng gawin? Mag-shooting ka, mag-ice skating ka, mag-hiking ka, mag-swimming ka, di ba? Mag-solo ka kahit saan mo gusto. Manood ka ng sining solo, kumain kang mag-isa, di ba? I-try mo lahat. You'll never know. Sabi nga nila, paano malalaman ng isang bagay kung masarap at para sa'yo kung hindi mo susubukan. Kaya don't be afraid to try new things kasi minsan nandun nakatago yung pinaka hinahanap mong kilig at happiness sa sarili. Number 5, failure is the best teacher. Kaya classmate, habang nag-fail ka, ngiti lang. Kasi nandun naman talaga lahat ng life lessons na kailangan natin para mas magkaroon tayo ng next level or step up sa buhay natin. Kung dati ang tingin natin sa failures is mali, kasalanan, tanggapin mo siyang masaya, tanggapin mo siyang nakangiti. Kasi walang gumaling sa isang bagay nang hindi siya nagkamali. Lahat ng hinahangahan mo, lahat ng tinitingnan mo, tinitingala mo ng mga tao, kahit anong industriya sila, isusumpa ko, ipupusta ko pala. Sigurado ako meron yan failures at kaya yan naging successful kasi maraming failures yan compared dun sa mga tao na hindi successful. Kaya in short, damihan ng failures, ngumiti lang lagi, matuto, kung kaya nang wag ulitin, much better, and mag-improve na mag-improve. Diyan pa lang na formula lang yan, classmate, malayong malayo ang mararating mo sa mundong to. Number 6, material possession are not everything. Yes, nakakapagpasaya ang material. Totoo din naman eh. Lagi ko rin naman sinasabi, sino ba ang malungkot na nag-shopping? Sino ba ang malungkot na meron kang mga bagong gamit, nakakapunta ka sa lugar na mga gusto mong puntahan? But, always remember this. Kasi, di ba, ito nga binabalik din sa amin minsan na, bakit? Hindi naman lahat ng mayaman masaya. Oo, totoo. Pero, nagiging komportable buhay nila. Kaya lang, ang point ko, classmate, wag lang sana doon na umikot. Kasi maraming aspeto pa tayo sa buhay natin. Meron tayong loved ones, meron tayong personal, sarili mo, meron din, ang pera kasi kailangan for survival. At syempre, kung mayroon kang gustong mas komportable yung buhay, kailangan din yun. Kaya, dapat balance lang. Walang masamang mangarap ng malaki, pero dapat nababalanse mo rin yung mga ibang aspeto na kailangan mo sa kung anong religion mo, sa love life mo, sa personal relationship mo sa sarili mo, sa family mo, at syempre, yung income importante pa rin naman yan. Pero hindi dapat siya lang, dapat balance tayo, classmate. Number 7, follow your passion. Ito, sarap at napaka-komplikado rin nito minsan kasi sabi nila, you need to follow your passion para kayo yumaman. Yes, pero depende po yan sa passion mo. If you are just starting at nandun ka pa lang sa survival stage, mas i-prioritize mo yung pwede kang kumita ng malaki. Pag medyo maganda-ganda na ang kita mo, saka mo na isingit yung passion mo. Kaya lang, kung swerte ka na nagkataon, example, you love to vlog at kumikita ka sa pagbablog, tuloy-tuloy mo na yan. Talaga naka-jackpot ka ng sitwasyon mo. Kaya kung hindi ka naman, di ba, example, may work ka, hindi ka na natutuwa sa work mo, di bilisan mong kumita ng malaki para makapag-resign ka at magawa mo yung mga bagay na magpapasaya ka. Kung mapagsasabay mo both, yung passion mo at yung income mo, na pag-isa mo, swerte mo at jackpot ka. Kung medyo hindi naman, okay lang din. Gawin mo yung kailangan mo gawin for you to survive, for you sa kumita ng monetary, then siguro every Saturday, every Sunday, gawin mo na yung passion mo. At least balance ka lang. Diba? Tumatalon-talon ka lang. 1 to 5 days, you are working. Saturday and Sunday, ginagawa mo ng passion mo. And okay pa rin yan. Hindi naman importante na dahil passion mo, dapat araw-araw mo yan. Kasi, di ba parang lagi natin sinasabi, kahit favorite mo lechon, kung araw-araw naman lechon lang kakainin mo, hindi na rin masarap eh. Di ba nagiging masarap ang isang bagay kasi meron siyang connected na memories or emotion habang ginagawa mo yun or habang kinakain mo. Kaya ganun din sa passion, classmate, na para sa akin, ibalanse mo lang, napaka-importante na yan. Kaya yun ang pang 7 natin at dito tayo magtatapos sa number 8. 1, 2, 3, 8. Okay. Dito sa number 8 is live the moment. Okay? Ibig sabihin, kung ano, nasaan ka ngayon. Lagi nga natin sinasabi kasi even ako, ano din ako dito eh, ano bang term dyan? Guilty din ako sa ganito na I always think about the future. Minsan, madalas nga eh, hindi ko na na-appreciate yung nangyayari sa akin sa now moment ko. Kasi nga, parang sa sobrang bilis ng utak ko, kaiisip na ito, gusto ko to ma-achieve, gusto ko ganito. Pag nakukuha ko naman, nakakalimutan ko na maging masaya. Di ba parang, dati grabe, pangarap ko yung silver button. In fairness lang, maganda class mo. Wow! Pero this is
dumating yung silver button sa bahay, wala, tinambak ko, ayan, dyan ka na. Di ba, parang, sabi ko, parang ito yung goal ko, kaya nga ako kaya ako nga ginawa yung pag-YouTube kasi gusto ko makaranas at makakita ng totoong silver button. Kaya lang, hindi ko talaga siya masyadong na-enjoy. Kaya isa yan sa i-adjust ko for this year na mas marami akong now moment sa buhay ko rather than kaiisip ng future. Kaya dapat ikaw din classmate kasi sayang di ba? Lalo na napakabilis ang panahon, marami tayong mga sinasakripisyo para makuha yung mga bagay na yun. Kaya dapat kung marami tayong sinakripisyo para makuha yung bagay na yun, dapat marami din tayong oras para i-enjoy yung sinakripisyo natin na nakuha na natin. Kaya dito muna ako magtatapos, classmate, hanggang sa susunod. Bye-bye!